All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, once again, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik, sumusuporta at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong senadora, the elected senator, yung pang-12, na ngayon po nagtatrabaho daw po sila. Nagtatrabaho po pero hindi sa sambayan ng Pilipino. Nagtatrabaho para sa iisang OFW na hindi naman pwedeng mag-work from home. Ayan po ang sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na siya pong niretain ng Pangulo. Hindi po siya tinanggal because of a good performance. Okay, itong si Senatora Imee Marcos Manotoc nagtatrabaho para lang sa kanyang amo o sa kanyang tatay Digong. Kung saan nandun po siya sa dahig after po nilang pumunta sa Qatar ng kanyang best friend na Tokmol na vice presidente. At ganun din po mga kababayan, ito pong si Arnie Tevez, the expelled congressman dyan po sa Negros, mukhang balikbayan na po siya. After ilang taon po siyang nag-on the run, ika nga catch me if you can, ngayon po yung mismong Timor-Leste na po na bansa ang nag-deport sa kanya. We are so happy, we applaud, we congratulate the Timor-Leste, their government that finally you come to your senses na i-deport yung isang tao na allegedly isang suspect o mastermind sa isang krimen na ganap doon sa kanilang bayan, and probably para po sa magandang ugnayan ng ating bansa at ng bansang Timor-Leste. Kasi after po nung ASEAN meeting diyan po sa Malaysia, mukhang nag-decide po, ito lang po aking opinion without insinuation, mukhang sabi ng Timor-Leste government, hey, we don't wanna ruin our relationship or strain our relationship with the Philippines. They had been an ally with us since more than a decade, and they are also supporting us to be a member of the ASEAN. So the person here, a Filipino national, his passport has been canceled, so and also he is here with a expired visa. So illegally he's here and he's a suspect in a crime, so we have to deport him. Ayun, na-deport po, balikbayan na po si Arnie Tevez after 2 years dyan sa Dili, Timor-Leste. Okay, so yan po pag-uusapan natin. So unahin natin yung inyong atin ng bayan na kung saan imbis na yung majority ng OFWs ang mga tulungan nila, kundi nagko-concentrate lang sila sa isang former president na umamin na nagnakaw, umamin na meron siyang death squad, umamin na inudyukan niya ang mga pulis, na sabihang udyukan nyo na manlaban ang mga alleged suspect sa isang krimen para wala na akong problema. Yun po ang pamamaraan ng mga Duterte para solbahin ang problema, ang patayin ang mga Pilipino. At the same time, tingnan nyo po yung lugar sa Mindanao, marami po dyan ang sinasalanta ng Intertropical Convergence Zone, mga pagbaha-baha. Bakit nandun sila sa Qatar? Bakit binabaha ba yung Qatar? Bakit meron bang mga distressed Filipino workers doon? Para lang sabihin nyo ay salamat nakalabas na kayo. Hindi nyo nga minute yata yung mga nakulong na 17 So i-credit grab nyo. Feeling nyo kayo may nagawang tulong sa kanila. Bakit hindi kayo tumulong doon sa bayang Mindanao na sinasalantaha ng Intertropical Convergence Zone na tubig? Bakit nandiyan kayo? 'Di ba?
Yung kayabangan ni Amy, ayan po, yung quote card niya. Sabi niya pa sa kanyang best friend, antay-antay lang. Alam niya ang pakiramdam ng ganyan na mawalay ang mahal sa buhay, no? Dahil alam niya, she learned her lesson 39 years ago. Amy, ha? Ikaw nga, iniwan mo yung pamilya mo nung nasa Hawaii sila, saan ka nagpunta? Tapos sasabihin mo yan? Bakit hindi mo sinabi yan doon sa mga distressed W's tulad nung nangyari sa Kuwait at iba pa na mga OFWs na inilaltrato ng mga amo, mga biktima ng pagpatay ng mga amo nila, yung mga namatayan na OFWs na pamilya, inuwing nasa kabaong yung pamilya. Pinuntahan mo ba? Nagganyan din ba kayo? Sinabi mo ba sa mga kamag-anak ng mga modern bayani na OFWs na alam ko po ang pakiramdam ng mawalay sa pamilya? Kasi yan ang sinabi mo sa iyong kaibigang Tokmol na Vice Presidente. Kaya nyo lang sinasabi yan dahil para ipamalas nyo sa mga OFWs na nandiyan kayo? Pakitang tao po yan. Kaplastikan po yan. At sinasabi niya pa kay Kopman na, salamat Kopman, sabay nating iuuwi si Digong. Oo, may iuuwi niyo si Digong. Pero after ng trial, no? After ng trial, dapat malaman natin kung ano ang hatol ng hukuman ng ICC sa inyong Tatay Digong. Kung not guilty, di salamat sa Diyos. Kung guilty, salamat pa rin sa Diyos kasi mabibigyan ng hustisya yung mga biktima ni Digong sa kanyang peking drug war at doon din sa pamamahalan niya bilang mayor sa Davao City na nilantad ni Las Cañas at Matabato ang karumal-dumal na pagdanak ng mga dugo ng Pilipino o mga banyaga na sinasabi nilang gumawa ng krimen. Ang due process ni Digong is always at the end of the loaded of the barrel gun. Yun po yun. Tapos ikaw, Amy, sasabihin mo yan? Ikaw ba may inuwi na distressed Filipino workers during nakasagsagan na nababalita tungkol dyan sa Kuwait? Sa iba pang bansa sa Middle East? Dinalaw mo ba sila sa mga kulungan? Pero ikaw, yung dating presidente ninyo na umamin ng kanyang mga panloloko, pangbubudol, yun ang gusto nyong isalba? Gusto nyong iuwi? O, iuwi nyo siya. Tingnan lang natin kung buhay o hindi. Di po ba mga kababayan? So you have the audacity na sabihin yan? Ano? I-impluwensyahan nyo yung mga abogado? Ikaw, Amy, ano ang moral ascendancy mo? Meron ka bang naiuwi na OFWs sa Pilipinas? Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Nagtatrabaho lang kayo para kay Digong. Dapat ang trabahuhin nyo ay tulungan nyo yung bayang Mindanao at ilang parte sa Pilipinas na ngayon ay sinasalanta ng tubig baha. Pero nandun kayo sa ibang bansa, sarap buhay kayo. Di ba? Nagpapakitang tao kayo. Mga hipokrito at plastic kayo. Di po ba? O kahit na ano naman ang sabihin ko dito na kabantutan ni Amy, baliwala yan sa mga supporters nila. Yung mga tinatawag nyong blind followers, pasensya naman po, magalit na mong magalit. Pero nakakahiya po, ibig sabihin nito, parang pinapakita ni Amy sa sambayan ng Pilipino dyan sa mga taga-Europa na mali ang desisyon ng kanyang kapatid. And I will be the fixer. I will fix it. Diba? Diba nakakahiya yun? Parang pinamumukha mo sa buong mundo na ang kapatid mo ay isang incompetent na presidente. Diba? Tama na. Amy Marcos, ang pamamahiya sa iyong kapatid. Ang kapatid mo namumuno ng naaayon sa batas. May rule of law. May due process ngayon sa bansang Pilipinas. Kayo lang talaga ang mga pasaway ang hindi naniniwala sa due process ng batas kung mayaman,
kung may kapangyarihan. Pero may due process pag yung nagnenok lang ng mansana sa palengke, yung nang snatch ng wallet o ng mga kwintas hikaw. Ha? Di ba? Pero ang due process wala, ang rule of law wala pag mamayayaman, maimpluwensya at mga kabarkada at kaibigan ninyo. Sa Pangulo walang ganun eh. Di ba? Basta't nagkasala ka, rule of law, due process. Look at what happened to Arnel Ignacio. Napakagaling, napakabait, napakahusay na OWA administrator pero nasasangkot sa isang kontrobersiya ng land deal na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Wala. Diba? Dinadaan po lahat sa rule of law, sa due process. Pero kayo pinamamalas mo na walang presidente sa Pilipinas. Ikaw na rin ang nagsabi. Malamang ikaw ang pinagmumulan ng sources ng mga fake news bloggers ninyo. Yung mga sinasabing puting ahas. Naalala ko ba, nagsabing vlogger dyan na ang namamahala sa Pilipinas ngayon ay Marcos at Romualdez at Araneta. Isang DD shit vlogger yon. Pero lumabas recently lang sa bunganga ni Amy. Kung baga itong magkaibigang kampo ng kadiliman leaders, sila po ang pinagmumulan ng mga impormasyon nitong mga fake news bloggers ng DDS. Yang dalawa na yan kasi they are birds of the same feather. Parehong-pareho silang ng ugali. No? Mga masasamang babae. Kita nyo na lang inugali ni Pusit. Ganun na ganun din po si Amy. She saw herself, the younger self niya, kay Sara Tokmol Duterte. Kaya yan. At hindi natin alam bakit panay todo kapit niya sa Duterte. Isa lang yan. Whether double agent siya o nakinabang siya sa Duterte. O, alam niyo na ibig ko sabihin. Okay? So yan po, no? Pinapahiya niya ang presidensiya ng kapatid niya. Sabi niya, sabay nating iuuwi, Kopman, si Tatay Digong. Sige, sabay lang. O di wag ka nang umalis dyan. Ha? Mag-work from home ka na rin. Wag ka nang babalik sa Pilipinas kasi antayin mo. Sabay kayo ni Kopman. Baka naman ibang sabay ang gusto mong gawin. Ha? Pwede ba wag na kayong umuwing best friend na kampo ng kadiliman leaders? Diyan na lang kayo. The Philippines doesn't need you dahil wala naman kayong magandang ginagawa sa Pilipinas. Puro pang uuto, puro pang iinsulto, puro pang gugulo lang ang ginagawa ninyo sa ating bansa. Okay, so yan po mga kababayan, yung tungkol kay Senator Amy Marcos Manotoc, pagpapahiya sa kanyang kapatid sa international stage, no? Kala nila gawin nyo na lang, i-impeach nyo na lang ang Pangulong Marcos. Try it, di ba? Para naman makuha nyo na ang gusto ninyo. Sumosobra kayo eh. Di ba? Patuloy lang kayong ini-ignore ng Pangulo pero lumalabis kayo. Yang pagmamalabis ninyo. Di ba? Grabe mga kababayan. O, punta naman tayo kay Tebes. Itong si Tebes po ay talagang dinesisyonan na ng Timor-Leste government na palayasin siya. Talaga pong dineport na siya sa Pilipinas. Ngayon po, nandyan na siya sa bansang Pilipinas. No? Salamat naman po sa Timor-Leste at kahit papano nagising na kayo na itong patuloy nyong pagkupkup sa puganteng si Arnie Tebes makakasira po ng relasyon ng dalawang bansa. Salamat. Thank you very much, Timor-Leste. I don't know to say it in Portuguese. No? Pero very good, congratulations, no? At least nawalan kayo ng stress. Hindi nyo nabibigyan pa ng strain ang relationship of both countries. Okay, so si Tebes ngayon nasa bansang Pilipinas na po mga kababayan, no? Nasa kustodiya na yan, no? Ng DOJ o ng kapulisan. O ngayon, ang nirereklamo kasi ni Tebes noon, yung dahilan nila, mamamatay daw po siya dyan. Kasi daw po, meron daw mga politiko noon, yung insinuation niya, yung kinakatakutan niya, kaya ayaw niyang umuwi, mamamatay daw po di umano siya kasi may mga politiko na gusto na siyang arborin. O, anong sabi ng Pangulo? Arnie, umuwi ka na. Kung gusto mo, bibigyan kita ng sasakyan, ipa-private jet plane ka. Kung saan mo gustong bumaba, doon ka at papapalibutan kita ng security.
100 yards away, o pero hindi mo alam kung may sniper, o. Pero hindi umuwi si Tevez. Kasi magaling po yung abogado niya, si Yes Yes Yo eh. No? Ang sinasabi pa nila noon, ngayon pala, na meron daw writ of habeas corpus na inisyu ang korte ng Timor-Leste. Wala po. Sabi po ni DOJ Rimulya, wala pong katotohanan yung writ of habeas corpus. Yung pong habeas corpus, yan po yung kautusan ng korte na dalhin yung nasasakdal sa korte at para malaman kung illegal o hindi yung kanyang detention. Yun po yung habeas corpus. Yan din yung pinal ng mga Duterte sa tatay nila sa Supreme Court. Pero wala pong ganun na nilabas ang Timor-Leste Court. Diniport nga po eh. So kasinungalingan po yun fake news yung pagsasabing may writ of habeas corpus. Ngayon si Topacio hihingi daw siya ng TRO para hindi ma-deport si wala na po. Nasa Pilipinas na. So yung sinasabi ni Tevez na mamamatay siya o nakalanding ka ng Pilipinas, wala naman tumegi sa'yo. So maganda, no? Harapin na lang yung kaso, face it like a man, and sana naman sa korte, fair. Fair trial, di ba po ba? Kinagagalak din po yan ni Mayor Janice Digamo, yung may bahay po ni late Mayor Digamo dun sa bayan nila, no? So at least yung mga biktima malalaman nila kung guilty o not guilty itong si Tibis. Okay? At ganun din po ikinatutuwa po ng Anti-Terrorism Council ang pagkaka-deport kay Tevez. Para naman maharap mo na Tevez, patunayan mo sa korte, magaling naman ang abogado mo si Topacio eh. Kung not guilty, so be it. Kung guilty, then you have to pay for the crimes you have committed. Pero maghanda-handa ka lang ng maraming safeguard kasi Peryong and Dagol is waiving. So yung sinasabi rin pala nung anak ni Arnie Tevez na si Axel Tevez na kinidnap ang tatay niya, hindi po pamalaang Marcos ang kumidnap dyan. Mismong Timor-Leste government. Ayaw na nila kay Tevez. Di po ba? So wala na wag na kayong magpaawa effect. No? Harapin mo na lang Tevez. Face it like a man. Okay? So next is who? Bantag and Roque. Roque, pag ikaw nahuli, magbubunyi kami, ha? Dahil yung kayabangan mo. Okay? Yung pagiging talakitok mo. Sa pagiging talakitok mo, nahuhuli ka tuloy, no? Nagagamit laban sa'yo ang mga pinagsasabi mo. Okay? So yan lang po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.